for our next discussion, and I think this will be the last for module number 1, no? The logarithmic and exponential functions. So I think with the logarithmic function, sabi dito, logarithmic functions are the inverse of exponential function, and they are written as y is equal to log to the base of a x. So for the parts ng logarithmic function, yung a dito, yun yung base, x is the argument, y is the exponent. So sinabi dyan na yan ay inverse daw ni exponential function. So ano ba si exponential function? So sa exponential function, so usually 'di ba, pagdating dun sa ating algebraic terms, we have a variable for the base and an exponent na number, say x squared. So yan ay common na algebraic term, no? Pero pag sinabi nating exponential functions, ito ay, for example, we have a base na number tapos naka-raise sa exponent or variable na x. Pwede rin, say, x dito raised to an x na naman. So, yan yung mga exponential functions natin. So, yung mga function natin ay nandun sa exponent. Pwede rin siyang, say, 3 raised to x squared plus 1. So, parang ganyan siya. So, yan yung mga tinatawag nating exponential functions. So, tinawag siyang inverse ni exponential kasi kung re-relate natin kay exponential, lagpasan mo natin itong mga to. Lang nasa ba si exponential? So, sa exponential, ito naman siya. So, a raised to y is equal to x. So, yan yung form ng ating exponential function. Ngayon, kung babalik tayo doon, so y is equal to logarithm base of a, x is equal to y. So, mangyari dito, rewrite lang natin, logarithm base of a, x. So, ito, kung i-convert kasi natin yan kay exponential function, so kukunin mo lang ano yung base. So, yung base dito kasi, so parehas na base din ang tawag kay exponential function. So, yung base na a, so yun yung lalagay mo sa baba. Then, sabi natin, yung y dito, di ba, yun yung exponent. O di yun yung exponent mo kay base na a. Tapos, equal yan kay argument na x. So, ito yung conversion ng logarithmic to exponential function, no? So, kaya inverse sila ng isa't isa. Pero dito, dapat si x ay greater than 0. Kasi, a raised to something, let's say, ito ay, yung value ng a natin, let's say na lang ay 2, raised to some value of y. So, hindi naman yan pwedeng equal to 0, di ba? Kasi regardless of the value of this y, to be it positive or negative, so hindi pa rin naman magsisiro yung value ng 2 raised to y natin. So, with that reason, so dapat si x ay greater than 0. Same with the base. So, a is greater than 0 and a is not equal to 1. Pag yung a kasi natin is equal to 1, o di parang 1 raised to something siya, di ba? So, ang hirap kasi approximate kasi a na exponent na i-raise mo kay 1 ay magiging 1 pa rin naman siya. So, kaya nililimit natin siya na dapat hindi 1 yung base. And then next, we have the properties of logarithms. So, meron tayong general properties, common logarithms, and then natural logarithms. So, dito kay general properties muna. So, log base of b, argument 1 is equal to 0. So, matatandaan nyo, di ba sabi natin, the logarithm base ax equal to kay y. Kung i-convert natin to, a raised to y dapat equal to x. So, following this rule, no? So, pwede nyong kunin ano yung base. So, b. I-raise nyo sa exponent na nandito sa kabila, dapat equal to 1. So, mangyari, b raised to 0, o di ba equal to 1 dapat siya. So, any number raised to 0 naman ay 1. Same with this. Kung ito, i-convert natin, lagyan ko lang ng arrow. So, kunin nyo yung base na b dito, i-raise nyo sa exponent na to, so that is b raised to 1, dapat equal dun sa argument na ito. So, equal naman siya, b. Same with this. So, b raised to x is equal to b raised to x. And then, ito naman, so special property siya. So, pag yung logarithm b of x natin
ay gagawin mong exponent nung parehas na base. So, equal lang siya kay x. So, try to familiarize na lang, no? So, for example, etong si logarithm base of bx. Tapos eto, ginawa mo daw exponent nung parehas na base. So, kunyari, makakancel, matitira ito ay x na lang. And then, common logarithm, so log 1 is equal to 0. By the way, no, pag may nakita kayong logarithm na walang base, yan ay merong imaginary base na 10. So, kung baka kay square root, di ba, hindi na nilalagay yung 2 na index. Dito naman kay logarithm, kapag 10 yung kanyang base, hindi na rin siya sinusulat. So, this one, this is the same as base na 10 raised to 0 equal to 1. Ito naman, 10 raised to 1 equal to 10. And then 10 raised to x is equal to 10 raised to x. And then ito, applying the same property dito sa baba. So, 10 na imaginary, tapos ginawa mo siyang exponent ni 10 din na base. So, equal siya kay x. Next, we have the natural logarithm. So, when we say natural logarithm or ln, so take note that this is just equal to a logarithm na ang base niya ay natural e. So, si natural e, yan yung kumbaga partner lagi na mga irrational numbers ni pi. So, si e kasi natin, that's meron yung exact value or hindi naman exact, no? Approximate value na 2.718281 and so on. So, yan yung e natin o tinatawag din natin siyang natural e. So, dito kung si ln 1 is equal to 0, so pwede nyo isulat kasi ito na para siyang logarithm base of e, 1 is equal to 0. So, e raised to 0 is 1. Same with this, ito ay e raised to 1 is equal to e raised to x is equal to x. And then, so same with this. So, pinalitan lang. So, ang gagawin naman nating base ay si e kasi yun yung base ng ating natural logarithm. So, I hope nasusundan yung ating properties of logarithms. Next, we have the rules of operation in logarithms. So, product rule, quotient rule, and then power rule. So, dito, wait lang, tumaas yung b. Dapat ito ay nasa base. So, edit ko lang saglit. Okay? So, yan yung ating edited version. So, dito, logarithm base of b, mn. So, basically, yung pinaka-argument natin is naka-multiply na m times n. So, according to the product rule, pwede mo silang i-separate into log base of b, m, plus log base of b, n. So, bakit tumagilid naman yung mga letra natin dito? Let me check. Okay na ba? Hindi na maayos, no? So, ganyan na lang muna siya.
So, for the quotient rule naman, so log base of b, m over n. So, para din siya dun sa loss of exponent, di ba? Kapag pinag-multiply, add. Kapag pinag-divide, subtract. So, product and quotient rule. And then, ito si power rules. Ito yung kailangan tandaan talaga kasi madalas siya nagagamit. So, pagdating dito kay power rule, log base of b, yung argument natin naka-raise to an exponent p. So, equal lang daw yan kapag yung p na to, minultiply mo dun sa unahan. So, p, log base of b times argument na m. So, yun yung ating power rule. Let's try to solve some problems. So, solve for x in this logarithmic functions. So, log x plus 7 minus log 3 equal to log 7 plus x plus 1. So, try to solve x. So, ito, kaya lang din naman siyang i-shift solve ni calculator. Pero for the sake of discussion, so solve natin without relying to calculators. So, ito, log x plus 7 minus log 3. So, based dun sa ating rules of operation, kapag meron tayong, so dito kasi sa ating example, wala namang nilagay na base, no? Kapag walang nilagay na base, it should be understood na ang base na gagamitin natin ay 10. So, yun yung default. So, dito, log x plus 7 minus log x minus 3. So, kapag nagsusubtract, parehas na log to the base of b, pwede mo siyang i-represent as ratio or divide nung dalawang argument natin. So, etong log x plus 7 minus log 3, pwede mo yang isulat according to the quotient rule as logarithm x plus 7 over 3. So, eto equal lang siya kay logarithm 7x plus 1. So, ito lagyan din natin ng parentheses. So, dito, paano natin ma-extract si x? So, nasa loob pa kasi sila ng logarithm. So, applying yung isa dun sa common logarithm sa atin, balikan na lang natin. So, eto. So, kapag meron ka daw 10 raised to log base of 10x, so makakancel, matitira na lang yung nasa loob, yung pinaka-argument ng ating logarithm. So, ang gagawin natin, etong buong to na nasa left side, gagawin natin yung exponent ng 10. Same with this right side, gagawin natin yung exponent ng 10. Then, ayusin ko lang baba ko si equal. So, 10, taas ko konti. So, 10 raised to logarithm x plus 7 and then equal to 10 raised to logarithm 7x plus 10. So, mangyari dyan, makakancel ngayon yung logarithm, yung 10, ang matitira yung nasa loob lang ng logarithm, which is x plus 7 over 3. Ito naman equal to 7x plus 1. Simplifying, cross multiply 3x plus 7 is equal to 21x plus 3. So, cross multiply lang si 3 dito kay 7x plus 1. Then, combine mo lahat ng merong x, combine mo lahat ng walang x. So, lipat si x na lang dito, tapos si 3 dun sa kabila. So, kapag nilipat mo, maging negative. So, eto equal siya kay, so 7 minus 3, that is, sulat ko na lang 7 minus 3 equal to 21x minus x. So, this is 4 equal to 20x, or x natin is equal to 5. This is our answer for problem number 1. Next, solve for x in ln x minus 4 plus ln x plus 1 equal to ln x minus 8. So, dito naman, so pinag-a-add, so parehas naman na natural logarithm using the product rule. Etong nasa left side, pwede mo yung isulat as ln x minus 4, talagyan ko ng bracket, times x plus 1 equal to ln x minus 8. So, addition, pwede mong i-represent as product. And then, so para mawala, makancel yung natural logarithm, yung dalawang yan, i-treat mo yan as exponent ng e, ito rin exponent ng e. So, para makancel, matitira lang yung nasa loob ng natural logarithm. So, ito yung magiging x minus 4
quantity x plus 1 equal to x minus 8. So, ang gawin natin dito, so para mahanap kasi si x, so pwede mo munang expand ito. So, gamit na lang kayo ng FOIL, no? Pero rekta ko na siya. So, yan ay x squared minus 3x minus 4 equal to x minus 8. So, lipat natin. X squared minus 3x, tapos maglilipat ka ng isang x ulit, mag-negative 4x. Negative 4, negative 8 lipat sa kabila, magiging positive 8. So, plus 4 equal to 0. So, dito, x squared minus 4x plus 4. So, pwede na kayong gumamit ng factoring rules natin. So, ito, actually, ay isang perfect square trinomial. Wherein, diba sabi natin, pag perfect square trinomial, dapat si b over 2 squared equal siya kay c. So, ang b natin ay negative 4. So, negative 4 divided by 2, negative 2. Negative 2 squared is equal to c na equal lang kay 4. So, this is a perfect square trinomial wherein pwede natin siyang isulat as x minus 2 squared is equal to 0. So, ito kasi, pwede mo yung isulat as x minus 2 x minus 2 equal to 0. So, extracting, so ito kasi, mag-discuss pa natin pagdating sa susunod na topic natin, no, kay quadratic equation. Pero pag mga factors kasi, pwede mo silang kunin separately. Let's say x minus 2 equal to 0. And then since parehas lang kasi, o di parehas lang sila na x minus 2 is equal to 0. And then lipat mo si 2 sa kabila, x is equal to 2. So ito na yung value ng x natin. For example naman kasi, say x minus 2 tapos x plus 3 equal to 0. So ito ay x minus 2 equal to 0, x plus 3 is equal to 0. So we extract the value of x, dito x is equal to positive 2, while for this one, x is equal to negative 3. So ito yung mga values ng x natin. Ang ibig sabihin lang na naka-perfect square trinomial na root, tulad nito x minus 2 times x minus 2 equal to 0. So possible na dalawang beses dumaan dun sa point 0 yung graph kapag i-plinat natin tong line na ito. So yun yung ibig sabihin, no? So ang value ng x natin for problem 2 ay 2. Then for problem 3, logarithm x minus 1 minus logarithm x plus 3 equal to logarithm 1 over x. So lahat naman ito actually kaya siyang isolve ng calculator using shift solve, no? Yung iba lang siguro ay medyo mas tatagal. Pero lahat isolve na lang natin muna ng manual and then practice na lang kayo mag-shift solve. So ito, logarithm. So parehas na 10 yung kanilang base. Pinagsusubtract, eh di pwede mo siyang i-represent as quotient. So logarithm x minus 1 over x plus 3. While this one, so logarithm 1 over x. So para makancel, so i-erase mo daw ng 10. So matitira na lang x minus 1 over x plus 3 equal to 1 over x. So kung ito gusto nyo i-shift solve, so wala namang magiging problema. Pero solve na lang natin, no? So cross multiply, ito multiply mo sa taas. Ito, multiply mo dun sa taas nung kabila. So meron tayong x times x minus 1 equal to x plus 3 times 1 or just x plus 3. So simplifying, this is x squared minus x is equal to x plus 3. So kadugtong ng solution natin, x squared minus x, merong x dun sa right side, lipat mo sa kabila, magiging negative x. So in total, negative 2x. And then negative or positive 3 lipat sa kabilang side, magiging negative 3. So this is equal to 0. So apply nyo na lang yung natutunan natin kay factoring to factor this out. So if you factor this out, so ano bang type of factoring to? So ito ay type 3. So yung type 2 kasi is yung grouping. So type 3, yung trinomial of the form x squared plus bx plus c. So isip kayo ng factors ni c. So ang c natin dito ay negative 3 such that yung sum ng factors na yon ay equal to b na negative 2. So dito, practicean nyo na lang, no, paano mag-factor out. Pero ito pwede natin siyang isulat as x
plus 1 x minus 3 equal to 0. So if we're solving for the value of x, this is x plus 1 equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. So therefore, x is equal to negative 1 or pwede rin x is equal to 0. So dalawa yung possible values ng x natin. Next, we have 3 absolute value of logarithm x minus 6 is equal to 0. In order to solve this, so kailangan mo natin i-simplify. So lipat natin si 6 sa kabila. So meron tayong 3 absolute value of logarithm x. So absolute value to, dalawang straight line. So lipat natin sa kabilang side si 6. So magiging positive 6 na, no? And then divide by 3. Divide by 3. So matitira dito kay left side, logarithm x na absolute value equal to 2. So when we say absolute value kasi, ibig sabihin yung nasa loob, pwede siyang negative, pwede siyang positive. Pero naka-absolute to. Titik natin regardless of the sign, dapat sa dulo magiging positive pa rin siya. Kung matatandaan nyo yung binanggit natin sa previous slide, so sabi dito, dun sa ating argument na x dapat greater than 0. Ibig sabihin, so wag nyo nang isipin na dapat pwedeng mag-negative si x dito, no? Kasi sabi nga, dapat greater than 0 siya. So always positive yung substitute yung value ng x dito. So ang ibig sabihin ng absolute dyan, so pwede nyong gawin, so yung nasa loob ng absolute, you can express this as, so pwede siyang, pwede na lang sa right side para mas may pagsalatan tayo. So, pwede mo siyang isulat as logarithm x is equal to, or pwede rin siyang negative logarithm x is equal to 2. So, para mahanap si x, so ito, erase mo kay 10, ito, erase mo kay 10. So, 10 raised to logarithm x, so magiging x na lang using the general properties ng ating logarithm. So, ito ay 10 squared or x is equal to 100. So, ito naman, so, using the power rule, yung negative na nandyan, pwede mong ilipat doon. So, parehas lang ibig sabihin yan. So, ito pwede nating isulat as logarithm x raised to negative 1 equal to 2. So, saka natin gagawin yung ititreat natin to as exponent ng 10. So, take note sa general property, no, ang ilalagay mong base dito para makancel, matira lang yung nasa loob ng argument natin is yung parehas na base sa ating logarithm. So, hindi kasi nakalagay dyan kasi nga 10. Hindi na nalalagay kapag 10. So, yun yung gagamitin din na base, no, para makancel. So, eto magiging x raised to negative 1 equal to 10 squared. So, si x raised to negative 1, gamit si negative exponent rule, sabi natin, this is just equal to 1 over sa x equal to 10 squared. So, if we need to find the value of x, eto ay 1 over 100. So, dalawa din yung possible values ng x natin kasi nga naka-absolute. So, 100 and 1 over 100. Then, I think this is the last for logarithm, no? So, find the value of x. So, log base of 3, 4 plus log base of 4x is equal to 4. So, for this case, hindi kasi parehas yung base. So, hindi mo siya pwedeng ipag-combine using the product or quotient rule. So, ang gagawin natin dito, we isolate yung merong x. So, log 4 argument x equal to 4 minus logarithm 3 raised to 4. So, dito, para makancel, matira lang yung x dito. So, ito, ilagay natin ng parentheses. So, ito, yung buong yan, gagamitin mo yung exponent ng 4. So, dapat same base ng logarithm natin. So, dito naman, ito, treat mo siya as exponent ni 4. So, ganun din dito. Itong buong yan, i-treat mo as exponent ni 4. So, ito, makakancel, x na lang. While this one, this is 4 raised to 4 minus logarithm base 3 of 4. So, yan na yung solve natin. So, pwedeng ganyan na siya. Pero kung gusto niyo ng numerical, so 4 raised to 4 minus logarithm base of 3, 4.
So, numerically, this is 44.517. So, yun yung value ng ating x. Next, we have the exponential function. So, we have discussed it. Sabi natin, this is just the inverse of logarithmic function. So, inverse nila ang isa't isa. So, ito ay merong base na constant and then raised to a variable na exponent. So, dito we have sample problem. So, solve for the value of x. So, ito mga to, nasa exponent yung variable. So, hinahanap ano yung value ng x dito. So, 18 e raised to 2x plus 15 e raised to x minus 42 is equal to 0. So, actually, ito medyo challenging lang yung ating nalagay na example dito, no? Pero you can think of it na para lang din siyang quadratic equation. Although, yung quadratic equation kasi para dun sa next topic pa natin. So, ang gawin na lang muna natin dito, we divide. So, meron kasing DCF, yung tatlong to. So, 18, 15, and 42. So, lahat sila ay divisible by 3. So, pag dinivide nyo to ng 3 kasi, or pwede rin pala ng, tama, 3 lang. So, pag dinivide natin ng 3 yung buong equation natin, so ito ay 6 e raised to 2x plus 5 e raised to x minus 14 equal to 0. So, at least medyo mas malilit yung values na gagamitin natin. So, ito, kailangan lang natin siyang i-factor out, no? Tapos, saka natin siya masosolve yung value ng x. So, etong si E, yan yung ating natural E. So, para hindi siguro malito, no? Yung e raised to 2x, let's say, sabihin natin yan na equivalent kay x squared. So, when we say x squared, diba this is x times x. So, x raised to 1 times x raised to 1. So, naging x squared kasi pinag-add yung kanilang exponent. Ngayon, pagdating kay e raised to 2x, di ba pwede naman natin itong isulat as e raised to x times e raised to x. So, same base, ipag-add yung kanilang exponent. So, x plus x is 2x. So, dito, siguro para hindi tayo malito, no? So, we let e raised to x as equal to x. So, para pwede nating palitan. So, sabi natin, si e raised to 2x, di ba dalawang e raised to x lang yan? Or si e raised to x ay isang x. So, a raised to 2x equal siya kay x squared. So, kinonvert lang muna natin no, para mas madali siyang makita. So, baka kasi yung iba nalilito kasi meron kasamang letter E dyan. So, basta ang substitution natin, x is equal to e raised to x. And then, plus, so sabi natin, si e raised to x, papalitan muna natin ng x. Then, minus 14 equal to 0. So, ito yung factoring trinomials natin na merong trial and error. So, pero hindi na natin to trial and error, no? So, ang gusto lang naman natin to mapapakita ay paano mahanap si x using exponential function. So, isi-shortcut ko na lang muna. So, yung factor neto, pwede nating isulat as x minus 7 over 6 x plus 2 equal to 0. So, yan yung factor niya. So, dito ngayon, dalawang factor, x minus 7 over 6 equal to 0, and then x plus 2 is equal to 0. So, bago natin i-proceed to, para hindi magkamali, so ibalik lang natin yung ginamit nating substitution. So, lahat ng e raised to x kanina, pinalitan natin ng x. Ibabalik lang natin, si x equal yan kay e raised to x minus 7 over 6 equal to 0. Ito naman, e raised to x plus 2 equal to 0. So, ito magiging e raised to x, lipat sa kabila si negative 7 over 6 magiging positive. While for this one, e raised to x is equal to negative 2. So, ang kadugtong nung dito sa left side natin, so, rewrite ko lang, e raised to x equal to 7 raised to 6.
So, eto at this point 'no, pwede na kayong mag-shift solve so hindi ko na hahanapin yung solution ninyo. Pero if you want to solve this manually, so marami namang way paano 'to ma-solve 'no. One way is etong nasa left and right side ng ating equation, ipasok niyo siya as argument ni natural logarithm. So, natural logarithm kasi e yung ating base. So, ipasok natin siya as argument ni natural logarithm. So, 'di ba ang ginagawa natin kanina kasi yung nandito ginagawa nating exponent ng isang base. Pero dito alternative way, so ipasok niyo siya as argument ng isang logarithm. So ang napili natin dito ay natural log kasi yung ating base na ginamit. So dito naman ln e raised to x, so applying the power rule ni logarithm, so pwede mong ibaba yung x na nandito. So ito ay x quantity ln e equal to ln 7/6. Then kung babalikan nyo yung common logarithms natin, so merong values kay ln plus ln e doon. So tingnan na lang natin para mapakita. So dito, ang value ng ln e natin equal lang siya kay 1. Therefore, ito sa ating problem, so x times ln e na 1, so just x. Ito naman, ln 7/6. Therefore, si x equal lang siya kay ln 7/6. So this is 1 value of x. Dito naman kay isang root natin, so e raised to x is equal to -2. So gawin natin, ipasok natin yung dalawang yan sa loob ng natural logarithm. So ln -2. 'Di ba sabi natin, si logarithm bawal maging less than 0 yung nasa loob ng argument natin. So dito kasi ln -2, ibig sabihin, for this part, magkakaroon ng error dun sa ating solution. So paano natin to re-remedyohan ngayon? So actually, hindi na natin siya kayang remedyohan, no? So, pag sinimplify kasi natin to using the same steps dun sa ating left side kanina, so ito magiging x ln e equal to ln -2, wherein si ln e equal lang yan kay 1, so x is equal to ln -2, wherein ln -2 is, kumbaga, hindi siya value talaga, so mag-e-error yan kapag in-input sa calc. Ibig sabihin, ito ay hindi siya counted as value of x. So, ang answer lang talaga natin, x is equal to ln 7/6. For our last problem, so 3 raised to 2x plus 3x minus 2 equal to 0. So, tulad nung kanina, sabi natin, si x squared, pwede naman natin itong isulat as x times x. Therefore, si 3 raised to 2x, pwede naman natin itong isulat as 3 raised to x times 3 raised to x. So, same base kapag pinagad yung exponent, so 3 raised to 2x. So, ang gawin ulit natin, ilet natin si x as equal to 3 raised to x para hindi malito. So, si 3 raised to x, dalawang 3 raised to x yan. Or pwede natin itong palitan ng x squared. So, x squared plus si 3 raised to x, sabi natin, papalitan muna ng x, then minus 2 equal to 0. And then apply factoring. So, paano natin ito factor? So, na bang applicable dito? So, applicable si number 3 type ng ating factoring. So, trinomial na 1 yung value ng kanyang a. So, dito, hanapan mo lang ng factor si -2. Si c, dapat pag pinag-add mo, equal siya kay b. So, etong -2 na yan, so pwede siyang 1 times 2. So, kung ang ini-negative mo dyan ay si -1, kapag pinag-add mo si -1 and 2, so magiging positive 1 siya. So, yun yung ating answer, no? So, etong si x squared plus x minus 2, pwede natin siyang i-rewrite x minus 1 quantity ng x plus 2. So, kapag finol nyo yan, makukuha nyo si x squared plus x minus 2. Then, x minus 1 equal to 0, x plus 2 equal to 0. And then, we replace back yung value ng x natin.
So, nilet natin yan equal to 3x. So, 3 raised to x minus 1 equal to 0. This one is 3 raised to x plus 2 equal to 0. Rearranging, so 3 raised to x is equal to 1. Ito naman, 3 raised to x is equal to negative 2. So, dito, etong nasa left and right side ng equation, ilagay natin sa loob ng logarithm. So, you can use any logarithm, no? Pero mas common kasi na ginagamit si natural logarithm. So, ln 3 raised to x equal to ln 1. Applying product rule, so yung x pwede mong ilabas. So, x ln 3 equal to ln 1. So, divide mo na lang, x is equal to ln 1 over ln 3. Wherein dito kasi yung value ng ln 1 ay equal to 0. Ibig sabihin, ito ay 0 over ln 3 or just equal to 0. For this one naman, so nag-negative ulit. Kung ipapasok mo siya sa natural logarithm or any logarithm, so mag-negative yung argument. Di ba? Hindi pwede yung ganun. Ibig sabihin, you don't need to proceed with this solution, no? So, kasi mag-i-error lang din sa dulo. So, ang answer for the value of x equal siya kay 0. And that ends our discussion of module number